Peace, be still. Ayan po yung, hello, hello. Ayan po yung katagang sinabi mismo ng Panginoong Yesus. Pwede ba natin sabihin, sabay-sabay tayo, peace, be still. Amen. Sa mga karaniwang Kristiyano po, kapag may mga pangyayari no, na kabibiglaan, sinasabi natin, hallelujah. Pero po, pwede rin po natin sabihin na peace, be still. Lalong-lalo na kung yung sarili natin talagang nabigla tayo or natatakot tayo, pwede natin i-rebuke yung sarili natin. Sabi natin, peace, be still. Ayan po yung sinasabi ng Panginoon na ating pag-aaralan po sa mga ito. Sa Mark 4, 35 to 41. So, inanayahan ko po ang lahat para sa pagbasa ng salita ng Panginoon na tumayo at pagkatapos ay mananalangin po tayo bilang pasimula. So, dalawang slide lang po ito. Maikling text lang po ang pag-uusapan sa mga ito. Sabay-sabay natin pong basahin. Ready, go. Sa mga araw na iyon, nang gumabi na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat. Kaya nga, nang napauwi na nila ang napakaraming tao, sumakay sila sa bangka na kinalulanan ni Jesus. Ngunit may kasabay siyang ibang maliliit na bangka. At dumating ang malakas na bagyo, sinasalpok ng mga alon ang bangka na anupat mapuno ito ng si Jesus ay nasa hulihan at natutulog sa ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa iyo na tayo'y mapahamak? Verse 39, sabay po tayo. Ready, go. Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, Pumanatag ka, at sinabi niya sa alon, Pumayapa ka, tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, Bakit kayo lubhang natakot? Paano nagkagayon na wala kayong pananampalataya? Nagkaroon nga sila ng matinding takot at nagsabi sila sa isa, Sino nga ba ito? Maging ang hangin at alon ay sumusunod sa kanya. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, Panginoon, Diyos ng lahat ng bagay ng kalikasan, ng mga tao, ng iyong nilalang, Panginoon. Ikaw ay isang tunay na nag-iisa, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga ito, Panginoon, na bagamat maulan ay mapagpala, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord God, thank you sapagkat sa isang pribilehiyo, Panginoon, na kami ay matuto sa iyong salita. Nawa, Panginoon, ay balutin mo kami ng dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ano't your word ng banal na Espiritu, Panginoon, upang, Lord, na patuloy kami pagpala ng iyong salita at higit sa lahat ay mapapurihan ka namin at dakilain ang iyong dakilang pangalan sa mga ito. Muli, Panginoon, ay inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain, Panginoon, sa mga ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Mark 4:35-41. Itong text na ito, very popular po sa mga Kristiyano, lalo na yung mga nagbabasa ng kanyang salita. So dito, mababasa po natin, o makita natin dito, sa verse 38, si Jesus ay nasa ulihan at natutulog na may unan. No? Ito makita natin, no? yung kanilang sinasakyan, napakaliit lang, no? Nung aking ang sinaliksik o nabasa, na ang bangkang ito, ay mayroon lamang 8 meter by 1.5 or ganon. Wala pang 2 meters yung lapad. Pero makita natin, ang Panginoong Hesus tulog.
Hindi lang yun. Kaya siguro, yung marami natutulog, dahil ito yung paborito nila, na iniidolo si Christ. No? Pero ang may ano po, may sitwasyon po, bumabagyo po, no? Dapat po pagka natutulog tayo, no? Dapat kaya natin sabihin, peace, be still. Yun po yung dapat na maging gagawin natin kapag natulog tayo. Pero ito, kung isipin natin sa mga pangyayari, maliit lang yung bangka, pero natulog ang Panginoong Yesus. Hindi, katunayan, hindi pa nga siya magigising kung hindi siya ginising, no? Napakalaki ng bagyo. Tapos yung sabi doon sa binasa natin na mapupuno ng tubig yung bangka nila. Ayan. Kaunting background po, no? Dito sa Mark 4, buong araw nagturo ang Panginoon Yesus. Siyempre, alam natin, pag ang Panginoon Yesus nagturo sa mga karamihan, ginagamit yung talinghaga. Kaya bilang tao, anong nangyari? Nung sumakay sila sa bangka, nakatulog talaga siya. No? Kaya marami siguro tulog dito. Pagod din sila. Alam. Pero itong nakikita nyo sa slide, ito po yung Sea of Galilee. Makikita natin, no, ito'y parang mangkok siya, no, na sabi nga sa nabasa ko na ito yung pinaka lowest part of freshwater lake sa buong mundo po ito, no. Na kung saan para siyang mangkok na yung nakapalibot sa kanya mga bundok. Kaya yung hangin kapag bumaba, siyempre ang tendency nun, sa iba-ibang direksyon, hinaalukay niya yung sea o lake ng Galilee. Kaya nagkakaroon ng biglaan. Sabi nga sa nabasa ko, biglaan. Biglaan nagkakaroon ng bagyo. Pero, sa pagkakataong ito, iba yung naranasan ng mga disipulo, no? Itong kasama ni Jesus, talagang hindi naman, by profession, mga fisherman, no? So, yung bagyo dito sa Sea of Galilee, normal lang talaga ito na nangyayari sa kanila. Pero this time, iba yung naranasan nila. Talagang natakot sila, no? Yung ibang disciple nga iba na yung sinabi sa Panginoon. No? Yung mga kasama ng Panginoon, mga fisherman, mga accountant or tax collector, iba rito may mga businessman, no? Kilala niyo siguro yung kasama ni Jesus Christ na businessman, no? Sino kaya 'yon? Kasi ipinagbili siya sa 30 pieces of silver. Kilala niyo na kung sino yun, no? Kaya yung mga businessman dyan. Pero hindi ko po siya nasabi na masama yung mga businessman. Katunayan, sila po yung isa sa mga dahilan kaya umasenso po ang ating bansa. At isa rin sa dahilan kaya naghihirap tayo ngayon. Sinasabi kong businessman, yung mga business politician po. Ayan. Dito po tayo tututok sa mga ito, no? The reason storm come. Bakit po? Ano pa ang dahilan? Bagamat alam nila may bagyo talaga sa area na yun na palagi dumarating. The response. Ano naging response? O how Jesus and the disciples respond? Ano yung naging response ni Jesus sa bagyo at ng kanyang mga disipulo? Yung pangatlo, the result after the storm. Ano yung naging resulta? Ano yung naging bunga pagkatapos ng bagyo? Nung nakaraan, minentions ni Brother Will yung 4 Ps. So, ko sana tupad Kaya lang, di ko lang ma-relate yung teksto. Kaya yun na lang. So, makikita natin, yung pag ang isang
mga lingkod ng Panginoon o isang manggagawa ng Panginoon na nakikita yung personality niya sa kanyang mga mini-message, ano? Hindi ko alam kung bakit ito. Siguro may barko, kaya siguro naaliw ako doon sa barko, no? At sa bagyo, dahil no, yung bagyo, lagi ko pong naranasan talaga yung bagyo. Para sa akin, normal lang yung bagyo. Pag ako'y sa barko, no? Pero isang pagkakaiba lang, ang Panginoon Hesus, napakaliit lang kayong sinasakyan. 8 by 1.5 meters lang ganun. Pero ako, yung mga sinasakyan yung barko, mga nasa 400 meters by 150 meters yung sukat, no? Napakalaki. Kaya siguro yung barko, yung bagyo, hindi ko maramdaman. So, una, the reason why did the storm come? Ano ba yung dahilan? Bakit dumating yung bagyo? Yung kakaibang bagyo na nakarilang naranasan. Sa verse 35, basahin ko po. On that day, when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. So palagi niya ginagawa ito, no? Sinabi niya yung Panginoong Hesus, inutos niya, na pumunta tayo sa kabilang ibayo ng lake. At sabi rito, just as he was. Ito po yung, ang setting po, ang Panginoong Hesus, kapag siya nagtuturo ng mga, karamihan, hindi lang po itong unang pagkakataon na siya po ay nasa Sea of Galilee, madalas po ito niya ginagawa. At sabi nga, hello. Nasa bangka siya, nagtuturo sa napakaraming tao, doon siya nakatayo, nakaupo sa bangka. Para isa sa mga dahilan, sabi ng mga nag-aaral ng Biblia, para madali siyang makaiwas sa maraming tao. Kasi nga, ang tendency kasi, nung panahon na yon, ang Panginoong Hesus, gusto nilang, ang Panginoong Hesus ay palagi nilang kasama or hindi nila kung gawin nilang isa sa mga pinuno nila, pero ayaw po ng Panginoon yun, no? Kaya isa sa mga dahilan daw, kaya para madali siya maka-exit. Yun, doon tayo magaling exit. No? Verse 7, and a great windstorm arose, and the waves was breaking into the boat, so that the boat was already filling. So, bilang dumating yung matinding bagyo, so, anong dahilan o bakit tayo dadaan sa bagyo? O kailangan bakit tayo dumaan sa bagyo? Sabi, compulsory ba na may bagyo talaga? Pwede bang, di ba pwedeng wala? Yan, sa verse 35 kanina. Sabi ng Panginoon, let us go across to the other side. Utos ng Panginoong Yesus. Pag sinabing inutos niya, kailangan natin gawin. Let us go across to the other side. Ang Diyos, si Yesu Cristo mismo, ang nag-initiate, ang nagsabi, na pumalao tayo sa kabilang ibayo. Madalas, kapag nakaranas tayo ng bagyo, minsan, dahil sa katigasan ng ulo natin, mga maling desisyon, or dahil sa kagagawa natin. Pero ito, kakaiba sa Mark 4. Naranasan nila yung bagyo, kasama pa ang Panginoong Hesus na inutos na sila ay pumunta sa kabilang ibayo. Siguro, nung mga pagkakataon yun, yung ibang disipulo, no, pwede kaya tayo bumalik? Baga, nalaki na yung bagyo, mapupuno na eh. Pwede bang ganon? Balik kaya tayo. Yan, nung kahapon, no, nung Sabado, naalala ko si Brad Poe eh. Bakit ka pa gano'n? Nung nag-sharing kami, sabi niya, bakit ginawa to? Or ba't ako nandito? No? Brad, wala nang urungan to, sabi ng Panginoong Yesus. Let us cross to the other side. Kapag sinabi ng Panginoon, makakarating ka sa kabilang ibayo. Makakarating ka. Ang bagyo, hindi lang dumarating kapag may mga mali tayong ginagawa. Dumarating din yan
lalong-lalo na kung sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Ang bangka, mapupuno, pero hindi lulubog kasama ang Panginoong Yesus. Kaya huwag kang kapag binabagyo ka, dumadaan ka sa matinding pagsubok, habang ikaw naglilingkod, normal po yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, you must go across to the other side. Ayaw mo bang maranasan ng bagyo? Hindi ka makakarating sa kabila. Tandaan po natin, no? Ang Panginoong Hesus, ang Diyos ng lahat. Yung bagyo, kasama yan sa kanyang nilikha. Yung ulan. Sabi nga sa Isaiah 45:7, I form light and create darkness. I make well being and create calamity. Ginawa niya po yan. I am the Lord who does all these things. So, hindi yan surprise kay Kristo na magkakaroon ng bagyo. Alam niya yan. Sabi nga niya, I create. Ginawa niya yun. Kasama yun sa plano. Kasama yun. Kaya sabi nga, normal lang sa mga Kristiyano kapag dumaraan ka sa patinding bagyo ng buhay. Kaya matatanda po natin sa Luke chapter 9:23, nung ang Panginoong Hesus Kristo ay nagtuturo sa nakamaraming tao, sinabi niya, and he said to all, anyone, sabi niya, anyone who want to come after him, he must deny himself, take up his cross daily and follow me. So, in-expect po may bagyo po talaga. Hindi pa ding wala. Kasi nga, doon ka ititrain. Doon ka susubukin. Lahat ng bagay makikita kapag may bagyo. Marireveal kung sino ang Diyos, kung sino ka. Kung sino tayo. Pangalawang dahilan. Law of nature. Verse 7, in a great windstorm across, and the waves were breaking to the boat, so that the boat was already filling. So dahil po, yung lugar na yon, kagaya po na sinabi ko kanina, is madalas nagkakaroon ng bagyo. No? Ayaw. So yung lugar na yun, no? Kagaya sinabi ko kanina, from Jordan River o sa iba't ibang dako o lugar na yon, pupunta yung fresh water o tapos sa pupuno doon, nasa gitna siya ng mga bundok, kaya madalas talagang normal lang po yon na baga law of nature. Para po ang Pilipinas, ano? Ang Pilipinas po ay mayroong 1 hanggang 3 typhoon, no? Typhoon na nararanasan po. At 6 hanggang 20 bagyo kada taon ang bansang Pilipinas. So normal dahil nga sa topography ng area. So sa verse 7 nagkaroon ng malakas na unos. Dahil nga doon sa ganong senaryo, sa ganong area ng topography. Yung Sea of Galilee, meron siyang 215 meters below sea level. Napakababa niya, no? Kaya sabi ko kanina, para siyang mangkok na kapag pupunta doon yung mga hangin, hinahalukay niya, kaya bigla nagkakaroon biglang bagyo. Kaya sa area, kaya nagkakaroon ng bagyo. Minsan, mali yung lugar na napupuntahan natin, ano? Kaya binabagyo tayo. Dapat wala ka dun eh. Pumunta ka eh. No, kaya binagyo ka. Ganon, no?
Minsan, sa paligid po natin, isa sa mga cause, factor, ba't ba tayo nakaranas ng matinding bagyo? Yun, dahil siya nga sa lugar na dapat ay wala ka doon or nandoon ka, kaya na mo naranasan yung bagyo. At minsan, hindi mo maiiwasan yung bagyo na yan. Sa lugar o law of nature. Di ba sa science, meron na tawag na law of inertia. For every action, there is always a corresponding reaction. No? Kung anong ginagawa mo, kung anong ginagawa natin, tiyak yan, may kaagibat na resulta. So, madalas nga, kung saan ka napunta, dahil pumunta ka doon, may ginawa ka, maranasan mo yung bagyo. Sabi nga, ang bagyo hindi lang para parusahan ka, para i-reveal kung ano talaga ang nasa puso mo. Kung anong laman ng bangka mo pag ginampas ng alon. Kung ano laman ng buhay mo, ng puso mo. Tandaan po natin, ang Panginoon Hesus, ang Panginoon ng kalikasan. Siya yung sa Job 38:11, sino ang naglagay na hangganan sa dagat na mubulwak ito mula sa kalaliman? Ako ang naglagay ng makapal na ulap at kadiliman bilang takip ng dagat. Nilagyan ko ng hangganan ng dagat para pintuang sinara at ilagyan ng trangka. Sinabihan ko ang dagat, hanggang dito ko na lang at huwag kang lalampas, hanggang dito na lang ang malaki mong alon. So, ang panahon o mga lugar na yan, ang Diyos mismo, ang isa sa mga dahilan din, kaya mayroong bagyo. Pangatlo, disobedience. Ito talaga yung pinaka madalas na dahilan bakit tayo nakaranas ng bagyo. Disobedience, human error, wrong decision. No, sa Bible, may halos kapares na nangyari sa Old Testament. The same situation, almost the same. Ito yung panahon ni sino to? Jonah, no? Sumakay din siya ng barko, pero hindi gaya ng mga alagad na sumusunod sa kalooban ng Panginoon siya, kakaiba yung ginawa. Totally iba. Lumayo siya. Hindi niya ginawa, umiwas siya sa kalooban ng Panginoon, sa ipinag-utos ng Panginoon. So ano nangyari, no? Sabi niya sa Jonah 1:12, it is because of me that this great tempest has come upon you. Sabi niya sa kasama niyang sailor, ako ang dahilan bakit nagkaroon ng bagyo. Kasi nga, inutusan ako ng Panginoon, hindi ko ginawa. Ayan, inutos siya ang bagyo para maranasan natin. Sabi nga, tatlong katotohanan kapag hindi natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon, it affects other people. Kagaya po ni Jonah, the sailor almost died because of Jonah's decision. Maling desisyon. Disobedience. Pag tayo po ay di natin ginawa yung kalooban ng Panginoon, hindi lang tayo yung makakaranas ng bagyo, pati yung mga nasa paligid natin, na minsan wala silang kaalam-alam, bakit may bagyo. Ito pala, dahil sa atin. Di ba, alam natin na nangyari dito sa Jonah, no? Ito yung laging pinipreach ni Brother Eric, na halos talagang mawasak yung barko na sinasakyan nila, no? Kaya yung mga kargamento nila, tinatapon na nila pero ay pa rin tumigil yung bagyo. Sabi ni Jonah, sige, itapon nyo na ako sa dagat kasi nga, ako ngayon dahilan Di titigil yan kapag hindi nyo ako tinapon sa dagat. Kaya kapatid, ang bagyo hindi titigil. Hindi dahil sa tatalungan ng barko or bangka, no. Hindi titigil kapag hindi ka sumunod o hindi mo sinunod yung pinag-utos ng Panginoon. Hindi uhupa yan, kapatid. Huwag mo nang gayahin. Huwag mo na po natin gayahin si Jonah.
Gusto mo bang itapon ka sa dagat? Marunong ka bang lumangoy? No? Kaya mo bang sabihin, sige, itapon nyo na ako sa dagat kasi ako yung dahilan. Kaya ba natin gawin yon? Hindi. Maski ako, matagal na akong sailor, 15 years. Pero ayaw kong isipin na tatalon ako sa dagat. Unang-una, napakalalim ng dagat po. Grabe. Hindi mo masukat. Yung pinakamalalim na dagat dito sa atin sa Pacific yung. Pero talagang ako pagkagabi, tumitingin ako sa dagat. Kulay itim, blue yung dagat. Patatakot ka eh. Lalo-lalo na kapag masama ang panahon. Talagang naandun, no? Sasabihin mo, ano kaya mangyari sa amin kapag tumawag tong barko namin, ano? Ganun po yung naranasan ni Jonas. Totally, naranasan niya kung paano mapunta doon sa kailaliman ng dagat. You cannot run from God or from the presence of the Lord. God will pursue you. Hahanapin ka. Kaya huwag ka na magtago. Kasi ang Diyos sumasa lahat. Wala kang pwede pagtaguan. Ginagamit ng Diyos ang bagyo para makuha ang ating atensyon. Hindi para wasakin tayo, kundi para i-redirect ka doon sa kanyang misyon, sa kanyang plano. Ang pagkakaiba ng bagyo kay Jonas at sa Mark, yung mga alagad sumusunod sa Panginoon, kaya nila nasa yung bagyo. Pero si Jonah, sumuway, hindi sumunod sa Diyos. Pumunta sa ibang lugar. Tumakas siya eh. Kasi nga ayaw niyang magsisi yung taga Ninive. Bakit ako mag-share dyan? Kinikismis ako niyan. May utang pa nga sa akin yan eh. Wag na. Pero sabi ng Panginoon, sharean mo. Sama sa Bible study. Pautangin mo pa uli. Sabi, magkakamutang. Pero, huwag mo na kasama magbayad. Ganun talaga. Ito, gusto ko i-share sa inyo, yung very popular na The Unsinkable Ship. Kasi nga ang tao, kapag maganda na ang buhay, pinagpala, mayaman, iba dyan, mga negosyo, akala nila, di na lulubog yung buhay nila. The Unsinkable Ship, the RMS Titanic. Noong 1912, napaka-popular itong barkong ito. Napaka-sikat. Ito po ay pag-aari ng Star Line, White Star Line. Ito ay lumubog noong April 15, 1912. Sa North Atlantic, nung matapos na, after hitting an iceberg on April 14, gabi. Itong barkong ito, first time pala maglalayag, sabi nga, maiden voyage, o first trip, unang biyahe, from Southampton to England to New York, USA. Hindi na po nasundan ng pangalawang biyahe. Nakapagtaka, no? During this time, ito yung pinaka-state of the art. Sabi nga nila ng mga newspaper, the wonder of the modern world. The wonder. Kaya yung mga lumikha nito, gumawa, sabi niya, even God. It is impossible to sink. Kaya nga, the unsinkable ship. Yun ba yung inisip mo ngayon? Na hindi ka na malulugi sa negosyo, hindi ka mawalan ng trabaho, hindi ka magkakasakit, dahil malakas ka, nag-gym ka or healthy living ka. Yun ba inisip mo ngayon? Na hindi ka nalulubog? Hindi ka nadaan sa bagyo? Tandaan po natin ang barkong ito ay mayroong 2,240 passengers o mga tao na nakasakay doon. At ang namatay, 1,500.
710 survivors. Ano po ang dahilan? Not enough lifeboat was one of the main reason kaya maraming namatay. 20 lifeboats. Sa panahon po ngayon, yung lifeboats, yung capacity is nasa 30 to 40. Imagine mo, 20 times 40, 800. Ang laman ng barko ay 2,240. Hindi po, 140, hindi pa sasapat. Wala sa kalahati. Mali yung preparation. Mali yung focus. No? Bakit ka? Pride. Unang-una, pride. Sabi ng mga newspaper, no, ito yung barko. Kaya, fully booked to eh. During that time, marami gustong sumakay. Napakamahal ng pamasahe dito. Gustong unang maka-experience. Kasi sabi ng mga engineers, even God cannot sink the ship. It is impossible. Dahil yung design, yung size, tsaka yung marketing nila, no? Marami silang tao na talagang nagpapalista pa para lang makasakay doon, papabook. Pride. Ito po yung tatlong lesson. Sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Kapag inuna natin yung pride, susunod ng kapahamakan. Kapag pinairal natin yung pride, labag po sa kalooban ng Panginoon yun. Wawasain ka ng Diyos. Ilulubog ka ng Diyos. Tandaan mo yan. Hindi dahil sa ayaw kanyang umasenso, ayaw kanyang makaranas ng sagana sa buhay, kundi para i-redirect ka doon sa kanyang plano. Pangalawa, preparation matters more than luxury. Madalas doon tayo nakapokus sa luxury, no? Sa bahay, sakyan, or sa mga insurance. Pero yung prepara para sa buhay na walang hanggan, sa gawain ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, hindi tayo nakafocus, hindi natin pinapriority yun. Di ba? Yung Titanic, iba yung focus nila eh. Biruin mo 20 lifeboats na hindi mo lang nainisip na maglayayag sila first time. Hindi na nasundan yung biyahe. Napakasaklap na nangyari, no? Lesson, don't be busy building the beautiful life that you forget to prepare for the storm. And the coming of the Lord, our Savior, Jesus Christ. Dapat po yun na pinaghahandaan natin, yung preparation. Kasi nga, oo, yung bagyo, hindi maiwasan. Pero pagka, sabihin natin, hindi ka makasurvive. Ready ka. Baga, alam mo, nag-aantay ang Diyos sa'yo. Ito yung pinakapangatlo lesson. Character is revealed in crisis or in the storm. Yung character natin, nare-reveal pagdating ng bagyo. Doon makikita kung sino ka. Kung gaano ka ang ugali mo, kung gaano ka kalakas, gaano ka kahina. When the ship was sinking, you saw the people really were. Nung napanood mo yung Titanic, anong ginawa nila nung lulubog na yung barko? Nag-aagawan, talagang nagtutulakan. Iba nagbabayad pa para makasakay lang doon sa lifeboat. Kasi nga, hindi ka rin makakaligtas. Iceberg eh. Sabihin, malamig yung lugar. Katunayan, kapag ikaw ay lumubog sa malamig na tubig during that time, minuto lang. Matagal lang yung 5 minutes. Matagal lang yung 5 minutes para makasurvive ka. Kapag totally wala kang wala kang life jacket or immersion suit. Iba nagbabayad eh. Bayaran na kita. Ako na 1 milyon. No? Baga, pataasin mo pa, 2 milyon. Pero hindi. Yung pera wala nang halaga.
Napanood ko po yung Costa Concordia, yung tumagilid na barko sa Italy. Nakita ko doon yung mga tao, dahil kulang din yung lifeboat. Sinabi niya sa mga nakasakay doon, sabi ng mayayaman, magkano? Babayaran kita. Ako lang, pasakayin mo ako dyan, sabi sa mga operator ng lifeboat. Pero yung pera, wala magagawa, no? Napakalungkot. Pride, preparation, and character will reveal. Ito yung nangyari sa Titanic, RMS Titanic. Nahati sa dalawa. Ito yung nakita nila, no? Unang maiden voyage, wala pa, hindi pa nakarating sa US. Lumubog na. Tayo kaya, pag dumating yung bagyo, makakarating kaya tayo sa kabilang ibayo? Tanungin po natin ating mga sarili, ano? Sana maging lesson to sa ating lahat. Titanic. State of the art. The wonder of the world. Hindi nakarating doon sa paruruanan. Parang wala na yata ang kasunod, ah. Ayan. Three kind of storm. Three different kind of storm. Kay Jonah, yung dahilan, hindi pagsunod. Sa Mark 4, dumating yung bagyo dahil tinesting yung kanilang pananampalataya. At ang nakasakay doon, ang mga disipulo at ang Panginoon Hesus. Dito kay Jonah, ito yung propeta na tumatakbo sa Diyos, running from God. Ano naging resulta? Kumalma lang ang bagyo nung siya sumurrender. Sabi niya, throw me to the sea. Kumbaga sabi niya sa Panginoon, sige Lord, ito na yung buhay ko, sabi niya. I am willing. Surrender. Sabi ni Jonah. Pero sa Mark 4, pagka sinunod mo kalooban ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa iyo, peace, be still. Sabi sa Mark 4, and there was a great calm. Sa Titanic, pride, unsinkable, pride ang naging dahilan. People trusting technology. Anong naging resulta? Lububog. Dahil wala ang kalooban ng Panginoon sa kanila. Wala ang Diyos doon. Kasi kung nandun ang Diyos, imposibleng lulubog yan. Eto nga, bangka lang, 8 by 1.5 meters eh. Tulog pa ang Diyos, ha? Pero hindi lumubog. So, iba-ibang reaksyon ng mga disciple, ano? Ako, ulit ko itong naisip, eh. Bakit ang Panginoong Jesus tulog nung pagkakataong yun? O talagang nagtulog-tulogan lang siya? Ano bang ini-impress ng Panginoon sa mga disciple niya? Kay Jonah, sumurrender siya. Kaya nagkaroon ng kakalmahan ng bagyo sa buhay ng mga kasama niya. Jonah's storm proved two things. You can run from God. God won't let you go. Hindi ka makakatakas, hindi ka makakatakbo sa Diyos. Hindi ka papayagang umalis o di mo magawa ang kalooban niya. Totoo yan. Masasaktan ka lang. Reflection. Are we in Jonah's storm right now because we are running? Or are we in Mark 4 storm with Jesus in the boat? Saan tayo sa dalawang ito? Sa pagkakataong ito. Tumatakbo ka ba? Umaayaw ka ba? Sa pinapagawa sa'yo ng Panginoon? Tanungin natin ang mga sarili.
Pangalawa po, the response. How Jesus and the disciple respond. Ayon po sa pangyayari, tingnan natin. Si Jesus ay nasa ulihan at tutulog na may unan. Ginising nila siya at sinabi, Guro, baliwala ba sa iyo na tayo mapahamak? Pagbangon ni Jesus, kanyang sinaway ang hangin at sinabi, pumanatag ka. At sinabi niya sa alon, pumayapa ka. Tumigil ang hangin at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Dito mga pasin natin, no? Ano yung naging response sa mga alagad? Tingnan po natin sa tatlong gospel, sa synoptic gospel po. May kanya-kanya silang reaction kung paano nila hinarap yung bagyo. Dito sa Mark 4:38, sabi nito, Teacher, do you not care that we are perishing? Sa Matthew, Save us, Lord, we are perishing. Sa Luke, Master, Master, we are perishing. Palagay mo, sa Mark 4, sino nagsabing alagad sa kanya case nito na, Teacher, wala ka bang pakialam? Panginoon, wala ka bang pakialam sa amin? Mapahama kami. Sino kayang alagad to? Palagay nyo. Sa Matthew, Save us, Lord, we are perishing. Ito po yung tatlong reaction ng mga alagad. Iba-ibang reaction dahil 12 sila doon eh. Sa Luke, Master. Ayon po sa pangyayari, during this time, hindi pa po talaga nila lubos nakikilala ang Panginoong Hesus. Yung iba sa kanila, teacher, healer, prophet, or kaibigan lang ang Panginoong Hesus. Kaya natin sabihin niya na wala ka bang pakialam sa kaibigan din, kaya natin sabihin yan eh. Kapag humingi ka ng tulong, di ka pinagbigyan, sabi mo walang pakialam sa akin to. Or sa guru mo. Pero maganda yung naging reaction sa Matthew. Save us, Lord, we are perishing. Panginoon, iligtas mo kami. Mapahama kami. Sa Luke, Master, Master, we are perishing. Ito, pinapaalam sa kailang master na mapapahamak sila. So, three different kind of response kapag ka may bagyo. Saan ka rito? Saan tayo dito? Makikita yan sa pagkakilala mo kay Jesus. Kung sino si Jesus sa buhay mo. Kaya nga yung bagyo, marireveal kung sino ka eh. Sabi sa Psalms 107:28-29, Then they cried to the Lord in their trouble, and He delivered them from distress. And He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed. Dito, tumawag sila sa Panginoon. Napahiya ba sila? Iba-ibang reaksyon. Siguro yung sa Mark, kung ikaw ang Panginoon, nasagot ka ba? Siguro sa Matthew, okay. Panginoon eh. O kaya sa Luke. Napahiya ba sila nung tumawag sila sa Panginoon? Yon. Sa Jeremiah 33, verse 3, Call to me and I will answer you and I will tell you great and hidden things that you have not known. Tumawag sila sa Panginoon kahit tulog, mahimbing na tulog ang Panginoon. Ang sabi, pangako ng Panginoon, call to me. Ang sabi ng Panginoon, I will answer you. I will tell you great and hidden things that you have known. Nung mga pagkakato, hindi alam ng mga alagad kung anong gagawin ng Diyos, ipinakita sa kanila ni Yahweh o ni Jesus yung mga bagay na hindi pa nila naranasan, na naunawaan. Hidden things. Kaya nagtanong nga sila, sino to? Sino yung taong ito? Meron bang tao na kayang
i-rebuke yung bagyo. Subukan mo, ngayon may parating na naman na tropical storm. Sabihin mo kaya, be still. Kaya mo ba yon? Mangyayari ba yon? Tandaan po natin, ang Diyos po, ang Diyos lamang ang may kakayahan na gawin, na i-rebuke yung bagyo. Physically, hindi po siya napahiya. Kaya in-encourage mo ni Jesus, kapag may bagyo sa buhay mo, tumawag ka lang sa Kanya. I will answer you. Ito po ay pangako ni Yahweh sa mga Israelita at in-extend po sa atin yung promise na ito sa mga kumagkilala sa Kanya. Call to me and I will answer you. Tumawag ka lang. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang. Hindi sila napahiya. Nung si Jonah nasa ilalim ng dagat na kinain siya ng malaking isda, tumawag siya sa Panginoon. Nakarating siya doon sa lugar na kung saan doon siya dinala ng Panginoon. Ito po ang pangako sa atin ng Panginoon. I will answer you. Tumawag lang po tayo. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Ano man ang pagkakilala mo sa Panginoong Yesus, tumawag ka sa Kanya. Ang sino mang tumatawag sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Tandaan natin yan. Tumatawag ka ba sa Panginoon in times of trouble? Ano yung naging response ni Jesus sa pagkakataong yun? And he awoke and rebuked the wind and the sea and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased and there was a great calm. And he said to them, "Why are you so afraid? Have you still no faith?" Maaring ipa-impress sa'yo ng Panginoon niya kapag tumawag ka sa Kanya. Bakit natatakot? Maaring ipa-impress sa'yo ng Panginoon. At normal yan, dahil natatakot naman talaga tayo. Kasi nga, hindi pangkaraniwan yung bagyo na yan. Pero yung wala ka bang pananampalataya, yun ang medyo kine-question ng Diyos sa atin. Yung takot, okay lang yan, normal yan. Pero yung pananampalataya mo sa Diyos, may question yan. Bumangon siya, sinawan niya ang hangin at sinabi sa dagat, "Peace, be still." At sinabi niya, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya?" Isipin niyo buti pa yung nature, kapag ka nirebuke ng Panginoon, sumusunod. Sabi, there was a great calm nung ikaw nirebuke ng Diyos dahil ginagawa mo. Wala yung peace, still lang, still. Still ka lang sa ginagawa mo. Tandaan natin dapat itong nature, wala siyang kaisipan, pero sumusunod siya totally and perfect obedience to the Lord. Pero ikaw na may isip, one of the highest creature. Ang tao po ay pangalawa sa pinakamataas na likha ng Diyos. Una yung mga anghel. Tayo po, pangalawa. Pero may sariling kaisipan, puso, pinagyan ng kalooban ng Panginoon. Pero kapag sinaway ka ng Panginoon, hindi ka sumusunod. Napakahirap para sa atin yung sumunod. Kaya pwede mo sabihin sa sarili mo kapag may mga bagay kang o dumadang ka sa bagyo, peace, be still. Pakalamay mo yung sarili mo. Ayun ang sinabi ng Panginoon sa bagyo. Yung bagyo ng buhay mo, tatahimik yan.
Yung takot mo, hindi yan mawawala, pero tatahimik yan. Kapag ginawa mo, sinunod mo ang kalooban ng Panginoon. How to respond when the storm comes in our life? Ano ba yung response natin? Sabi diyan, seek peace when the storm arise. Seek to be at peace. And follow Jesus' example by not panicking, but instead seeking guidance and support. Hanapin mo yung kapayapaan. At anumang bagyo yan, hanapin mo ang kapayapaan at sumunod sa Panginoong Hesus. Kaya kapayapaan ng Diyos. Sa Philippians 4:6 sabi, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nasain mo, ihingi mo sa Diyos yung kapayapaan ng puso mo na kung saan hindi payapa dahil sa bagyo. Talk to God, worry less. Yan po ang sinasabi ng Diyos. You cannot stop the storm from coming. Hindi raw po natin mapipigilan ang pagdating ng bagyo. But you can choose how to anchor yourself while it passes. Pwede mong piliin sa sarili mo kung saan ka kakapit habang dumadaan ito, habang nararanasan mo ang bagyo na yan. May kalayaan ka na pumili, kapatid. Bagyo lang yan. No? Pero binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na pumili kung anong maging reaksyon natin. Tandaan mo, ang asawa mo ang Diyos sa buhay mo. Pangatlo, panghuli na po, the result after the storm. Ano ba yung nangyari pagkatapos ng bagyo? Anong nangyari pagkatapos ng bagyo? Sabi diyan, verse 39 to 41, and he woke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still, and the wind ceased, and the storm was a great calm, and there was a great calm. And he said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear, and said to them, who then is this? And even the wind in the sea obey him. Lubos na kapayapaan. Nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Ayaw mo. And he woke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Nagkaroon ng lubos na kapayapaan o kalma sa buhay. Yung ginamit dyan na salita, Greek, galin magile, means great calm. Lubos na, totally stop. Perfect stop. No? Walang halong ibang bagay na magpapagulo sa'yo or anumang bagay na maging distraction kapag ang Diyos ang pinili mo. Sinunod mo ang Diyos sa buhay mo. Great calm. Ito po ang pangako ng Panginoong Hesus. Pangalawa, ano ang nangyari? Great fear. And they were filled with great fear and said to one another, who is this? Who then is this?
Sila'y nangapuspos ng malalaking takot, pero hindi natakot sa bagyo, takot sa Diyos. Yung fear nila, na iba, hindi na sa bagyo, kundi sa Diyos. Sa taong kasama nila. Sabi nga kanina, during this time, hindi pa talaga nila nakikilala ng lubos ang Panginoon. Pero pagkatapos nito, naunawaan nila. Who then is this? Sino ang taong ito? Who is he that has authority? Sinabi nila sa kanilang sarili. Psalms 107:29, He made the storm be still and the waves of the sea were hushed. Psalms 89 verse 9, you rule the raging of the sea, and when its waves arise, you still them. Sino may kakayahan ng gumawa nun? Who is this? Who is he that is with us? Sino itong kaong kasama natin? Jesus was in the stern, asleep on the cushion. The God who sleep through storm is not weak. Hindi siya mahina. Kahit tulog siya. Ibig lamang sabihin nun, He is in control. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Hindi siya nagpapanik, no? He is in control. Siya ay Diyos ng kalikasan. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At pangatlo, huli, ano ang nangyari pagkatapos ng storm? Gaya ng kanyang pinangako. They crossed to the other side. Gaya ng sinabi niyo sa verse 35, let us go across to the other side. Nangyari ba? Nangyari po. They crossed to the other side. Mababasa natin sa Mark 5, yung susunod na pangyayari, no? They came to the other side of the sea. Naarating po sila to the country of the Gerasenes. And when Jesus had stepped out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with unclean spirit. May taong nag-aantay sa kanila na talagang demon possessed. May plano ang Diyos. May mission na gustong gawin ng Panginoong Hesus. Kaya pinapupunta ka sa lugar na iyon. At yung promise na iyon, mangyayari iyon. Pag sinabi niya, let us go across to the other side, makakarating kayo. Makakarating ka. Makakarating tayo doon. As a promise. Tingnan natin yung lugar na yon. Ito yung Gerasene, kung saan sila nakatawid na sa Sea of Galilee. Ito yung taong inaalihan ng napakaraming demonyo. Sabi nga sa ibang salin, legions. Legions of unclean spirit. Pag sinabing legion sa Roman, 3,000 to 6,000 soldier. So imagine po, napakaraming unclean spirit yung taong ito. Kaya napakalakas niya. Yun po ang mission na gustong gawin ng Panginoong Yesus. Palayain. Maaaring may mga taong nais na gamitin ka ng Diyos para makilala siya. Kaya sinasabi ng Panginoon, pumunta ka sa ibang ibayo. Sa kabilang ibayo. Dahil may gagawin kang misyon. At kapag sinabi ng Panginoon, sasamahan ka niya.
He is the one with you in the boat. Kung nakakatakot yung bagyo, mas nakakatakot ang Diyos kapag hindi mo sinunod. Tandaan po natin yan. Hindi po promise ng Panginoon na maging smooth sailing ang buhay Kristiyano. Hindi po. In fact, you will go to the great storm. You will experience the great tempest of the storm. Final, application na po. Gaya po na sinabi natin kanina, you can stop the storm from coming. But you can choose to anchor in His presence. Kasama mo siya sa boat, o sa bangka, o sa barko, sa buhay mo, sa puso mo, kasama mo siya. Anchor in His presence. Kumapit ka sa Kanyang presensya. Choose to anchor in His word. Let us go across to the other side. Yung promise niya, kapag sinabi niya, makakarating ka doon. Choose to anchor in His word. Choose in His authority. 2 word or 1 word. Be still and it's over. No? Piliin mong kumapit doon sa Kanyang kapangyarihan. Magagawa niyo yun. To our summary and conclusion, the reason why the storm come, to test and reveal Jesus. Jesus said, let us go to the other side. Ipinakita niya sa kanyang mga alagad na kahit demons, legions of demons, nasa kanyang authority. Ipinakita niya sa kanyang mga alagad na kahit ang matinding bagyo or yung nature, nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan para i-reveal kung sino siya. The response, how Jesus and the disciple response, anong naging response ng disciple? Panic and doubt. Sinabi nila, teacher, do you not care? Talaga bang walang pakialam ang Panginoon? Ito ang sabi ng Panginoon. Kahit siya'y natutulog, peace, be still. Magkaroon ka ng kapayapaan sa kanyang piling, sa kanyang presensya, sa kanyang salita. Kumapit ka lang, sabi nga. The result after the storm. Awe and revelation. Yung pagkamangha at pagsamba. Sino ang taong to? Sino ba talaga si Kristo sa buhay mo? They went from fear of the storm to worship of Jesus. Dapat po maging reaction natin, ano? Yung takot mo, yung bagyo mo, sa puso mo, sa buhay mo, dapat mapalitan niya na pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Let us pray po. Father, right now, in the middle of the storm, whether it is in my heart, my home, my finances, and my health, I come to you like the disciple did. Teacher, do you not care that we are perishing? But we know you do care. You are here in the boat with me. So Jesus, speak your word over this situation. Peace, be still. Peace to my mind that racing. Peace to my family. Peace to the wind and waves around me. Peace to my fear in my heart. You are the one that say that even the wind and the sea obey in Mark 4. So we anchor ourselves to you today. Not to fear, not to bad news, not to what we cannot control. Take me to the other side that you promise. And when this storm passes, let the result be this.
then I would know more clearly who then is this. Sino ang taong ito? Sino ka, Panginoon? And he will answer, my Lord, my God, my peace. In Jesus' name, still. Pwede po natin awitin yung still. Tayo po tayong lahat.